aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan.
Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid sa pananampalataya, bago ang lahat, sa ngalan po at kasama ng buong TV Maria, ay bumabati po ako sa inyo, Father Lino Nicasio, SVD, ng The National Shrine of St. Eutadeus, ng maligaya at mapagpalang pagdiriwang ng Pasko, kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakasaya po ng araw na ito. Ito po ay talagang momentous and joyful event na kung saan kahit na may pandemya, pero on a limited capacity, nagdiriwang ang pamilya sama-sama with, of course, proper health protocol and safe guidelines para mapanatili ang pag-iingat laban sa COVID-19. Alam po ninyo, mahalaga sa buhay ng tao ang kanyang birthday. At lalong-lalo na ang birthday ng isang minamahal natin sa buhay. Marami po kong alam na mga immigrant na sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, UK, Australia, ay umuuwi pa po pagka upang ipagdiwang ang birthday ng kanilang nanay o kanilang tatay. Sapagkat napakahalaga po ng araw na ito para sa kanila. Ay lalo na po sa kapanganakan o birthday ng ating Panginoong Jesucristo, ang mananakop, the Savior of humanity. Di pa po dapat tayo magdiwang ng katakot-takot ika nga, with praise and thanksgiving. Happy birthday, Lord Jesus. Happy birthday to you. And we offer you all that we are and all that we have for your greater glory, to thank you and appreciate you for what you have done for us to be the Savior of mankind. Alam po ninyo, kakaiba po itong pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoon. Sapagkat makikita po ninyo sa bawat Belen, how simple the birth of Jesus was. Kung iisipin mo, sino ba itong ipinanganak na ito sa mahal na Birhen Maria at inalagaan ng foster father ni si Saint Joseph na nakikita natin sa sapsaban? Hindi po ordinaryong bata yan o sanggol yan. Yan po ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Anong po ang ibig sabihin ng nagkatawang tao? Ganito po yan. May isa pong babae na scientist na ang kanya pong research project ay tungkol sa mga gorilla sa Congo. Mga gorilla. Alam po ninyo, bata pa siya. During her student days and while working on her thesis and so on, nagpunta siya sa Congo. At doon na nanirahan sa forest kasama ang mga gorilla. At pinag-aralan niya kung paano ang kanilang buhay,
kung paano ang kanilang mga gawi, at nakiisa siya sa mga gorila at tinanggap naman siya gaya ng pagtanggap niya sa mga gorila na rin. Pero ang kaibahan nito, hindi siya naging gorilla. Tao pa rin siya. Sumama lang siya sa mga gorilla. Pero sa ating Panginoong Hesukristo, Diyos yan, na dahil sa kanyang pagmamahal, ay hindi lamang bumaba dito bilang Diyos upang makapiling tayo. Hindi po. Naging tao rin siya bukod sa pagiging Diyos upang ipamalas, ganito ko kamahal ang sangkatauhan, ako'y naging isang katulad ninyong tao rin upang ipamalas ko ang aking pagmamahal sa inyo. Dakila po iyan. Wala po kayong makikitang ibang ganyan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya katakot-takot na pasasalamat at appreciation ang ating iginagawad at iniaalay sa Kanya. Pangalawa, tingnan ninyo po ang manner of His birth. Sabsaban, kung saan nandun ang mga hayop, yun ay tirahan ng hayop. Yung sabsaban, dun kumakain ng damo. Ang baka at kabayo o anumang gusto mong dalhin doon sa lugar na iyon. Doon pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, meron pong isang VIP, of course sa Amerika ito, nanganak o manganganak. Alam po ninyo, at a cost of $4 million, pinaremodel niya at pinarenovate ang isang wing ng isang ospital kung saan manganganak siya. At yung kanyang hospital suite ay parang bahay na. Katakot-takot, ilang doktor, ilang mga nurse, at ang umasista sa kanyang kapanganakan. Milyon-milyon ang ginastos in utter luxury, luho. Pero ito, anak ng Diyos sa sabsaban. Tingnan natin ang kababaang loob ng ating Panginoon. Diyos, pinakamataas, walang hihigit pa dyan. Subalit, nagpakababa, naging tao, katulad natin, ipinanganak sa sabsaban in very humble circumstances, again, to tell us, this is how much I love you. At yung kanyang pagparito ay hindi upang mamasyal, mag-sightseeing, kung hindi upang mangaral, ipakilala ang Diyos at ang kaharian, at upang mamatay sa krus, alang-alang sa ating kaligtasan. Yan po ang punot dulo nito. Kaya mga kapatid, ang araw na ito ay pambihira. Ang araw na ito ay araw ng ating pagbibigay pugay, pagsamba, pasasalamat sa kagandahang loob na ito ng Diyos na naging tao. At yaman din lamang na ipinamalas niya sa atin ang ibayo niyang pagmamahal. Sana naman gantihan din natin ang pagmamahal na ito ng ating sariling pagmamahal sa Kanya, pagsunod, pagsamba, pagpapasalamat, at sa pagsasabuhay ng Kanya mga aral, alituntunin at utos. Nang sa ganon, hindi po masasayang ang pagiging tao ng ating Panginoon. Hindi po masasayang ang Kanyang incarnation. At lalo't higit sa lahat, mapapatunayan natin sa Kanya na tunay ang ating pagmamahal sa Kanya. Siya na nagmahal sa atin ng lubus-lubusan. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, ang aming Mesiyas, tagapagligtas, mananakop, at mula po sa aming lahat, Happy birthday, Jesus! Happy birthday from the bottom of our hearts. At tulungan mo po kaming makilala ka ng masigit upang mahalin ka namin, sundin at paglingkuran ng tapat ngayon
hanggang makarating sa buhay na walang hanggan. From all of us, Lord Jesus, happy birthday.